Bigger yung gusto ko marating. And then, sabi ko, hindi ko to mararating kung nakaupo lang ako ng 8 to 5 dito sa office. At minsan, kailangan ka pang i-extend ng boss mo, 7 to 9. Minsan, weekend kukunin pa nila dahil mag-i-event kayo kasi events din yung hawak ko doon. So, inisip ko na siya. Naman, calculated risk pa rin kahit papano. Hindi ako umalis ng corporate world nang wala akong pupuntahan. So aside from that, before ako nag-skincare, nagtayo muna ako ng events company ko. There are failures, of course. Kasi sa failures yun tayo natututo eh. So hindi naman porket na sumaba ka agad, magiging boom na agad yung negosyo mo. Hindi. Maraming pagsubok na ibibigay sa iyo ang Diyos. So yun yung una kong venture. And then when I started there, sabi ko, ang hirap pala. Literal na ang pera ko sa bulsa ko, 300 pesos lang. Kumakatok ako sa mga wala pa kasing, wala pang mga internet yata noon. So ang ginagawa ko, piniprint ko lang yung company profile ko na galing doon sa kumpanya pinagtrabahuan natin. Lahat ng mga nagawa ko, kakatok ako sa mga big multinationals na yan. Sa guard pa lang, nahaharang na ako. Kasi wala akong appointment. Doon ko rin natutunan na dapat pala yung charm mo, gagamitin mo no, para makapasok ka. So nagagawa ko yun. Kahit wala akong appointment, nakakapasok ako, nakakausap ko yung marketing manager, nape-present ko yung kumpanya ko. Until one time, puro failure na, dire-diretso. Sabi ko, anong gagawin ko? Dumating sa point na naglalakad ako sa kahabaan ng Makati, sa may Cityland Herrera na yun, yung area na yun. Sabi ko, turon lang ang kasi kinakain ko noon. Kasi ang turon, may sugar, may saging. So, mabubusog ka for the whole day. Kasi ang parking ko noon, 50 pesos lang, tinatabi ko, pinapakiusapan ko lang yung guard. Kasi 300 lang yung pera ko, bawat araw na budget ko sa araw-araw na labas ko. Ang turon pala, hindi enough. Naglalakad ako, literal, parang may puting ilaw na sumakop sa buong pagkatao ko. Akala ko kinukuha na ako ng alien. Hinimatay ako. Kasi naamoy ko si Mang Inasal. Gutom pala. So nawala ako sa sarili ko, hinimatay ako. Kala ko miracle na eh. Oh, kala ko miracle na. So pag namulat na lang ako, pinapaypayan ako ng security guard, may 5 taong nakasilip na ganun. Buti na lang wala pang video nung kundi naril siguro ako, 'di ba? Kasi ayun, tas they giving me water, yung ganyan-ganyan. Tapos ang unang pagdilat ko ng mata ko, ang unang hinanap ko, yung laptop ko, andun yung ano ko, andun yung buhay ko eh. So yung pala kinuha ng guard, itinabi niya sa akin. Sir, gutom ka? Kumain ka muna, ganyan-ganyan. Sabi ko, hindi, busog ako, ginanon ko na lang. Siyempre, I had to be strong. Sabi nga, di ba, in failures, you have to keep yourself, you keep your head up high during failures. And during success, bow down your head. So, failure ako noon. So talagang tinaas ko yung ulo ko, hindi, kaya ko to, sabi ko. So lakad ako. Paglakad ko, wala na, give up na ako, sabi ko. I think this is not for me. And then naglalakad ako, bigla akong may nasalubong na tao, I don't know, si May, kung kilala niyo si May sa isang agency ng events. Pawis na pawis siya, naglalakad. So sabi ko, May, nagkasalubong ka, ano ginagawa mo rito? Sabi niya, naghahanap kasi ako ng kumpanya na events company rin pala siya. Ito think 10 years na yung kumpanya niya during that time. So sabi ko, anong karapatan kong sumuko kung itong taong to na 10 taon na sa negosyo, sa events company, naghahanap pa rin, naglalakad pa rin, ako bago-bago ko pa lang, bakit ako susuko? Parang sinampal ko yung sarili ko. So sabi ko, eye-opener sa akin yon. And then naglakad na ako and everything, and then I saw this building. Pasok ako, chinek ko yung list of companies, pinuntahan ko yung isang kumpanya ron, and thank God, that started it all. May isang kumpanyang naniwala sa akin at dire-diretso na siya. Congratulations. Imagine Ang mo ganda kung ng sumuko ako journey. nung time na yun. Correct. Grabe, hinimatay ka pa. Ito ng buhay ko, ang title, Turon. Turo talaga.